green influencer naman na mayroong 430,000 Facebook followers at sa TikTok with more than 24,000 followers ang patuloy na nag-i-inspire ng mga kabataan at komunidad sa pamagitan ng kanyang mga content sa social media. Bago pa natin siya mas kilalanin, panoorin muna natin ito. Bunga-bunga, bunga-bunga. Alternantera si Celis pag suin, walang dapat gawin. O bilang side dish. Ang pinakuluang daw nito ay gamot sa diarrhea, ubo, sugat at diabetes. Magaling ka rin palang kumanta. Makakasama natin live dito sa studio ang licensed forester assistant professor mula po sa University of the Philippines, Los Baños at influencer na si Sir Ethan Hernandez. Ethan, good morning. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning po, ka-Rise and Shine. Isang makalikasang umaga para sa bawat isa. Okay, we wanna know paano at kailan ka nagsimula sa paggawa ng TikTok contents about you being a green influencer. And also sa Facebook. I think I started my vlogging in 2019. Okay. Kaya lang, noong 2019, hindi pa about plants yung content ko. Okay. So, about Korea, yung Korea. content ko. And then, umuwi ako dito, puro good vibes. Okay. And then, parang yung about plants, nag-start lang last July 2024. Okay. And nagulat ako sa reception ng tao, no? So sabi ko, wow, ganito pala. Gusto pala talaga ng mga tao yung about plants. So pinagtuloy-tuloy ko na. And ang bilis ang bilis lumaki. Parang sa isang araw, may mga times na in one day, 10 to 15K followers yung nadadagdag. So Okay. sabi ko, wow, gusto pala talaga ng mga tao yung topic about plants. You just have to know the information. Kaya kailangan lang nilang ma-appreciate. Kasi yung iba kasi, lason, hindi naman yan, ganito, ganyan. So, they should know para ma-appreciate na lang yung bawat species na meron tayo. Ating ng benefits halaman. noon. Oo, diba? very informative. So, nakita niya, pakalat-kalat lang pala, pero wow, ang dami palang benefits. Totoo, pwede palang gamot sa ganitong sakit. Exactly. Pwedeng Exactly. kainin, pwedeng gawing walis. Ano. Yeah. Alam mo, naalala ko sa kanya, Profi, si Kuya Kim. Kuya Si Kuya Kim. Kim sa Animas, ikaw naman sa halaman. Pero Yeah. interest mo talaga ito ever since bata ka, yung mga halaman. Nung bata pa ako, gusto ko talaga maging lawyer. Okay. Yeah. So, parang isang beses nagising ako, gusto ko maging forester, gusto ko Okay. maging kumuha ng course about plants. So, parang Siguro yan ang kabilis yung pagbabago. calling mo, ano. Pero bakit nga ka nasa Korea before? Sabi mo, Nag-aral ako ng MS sa Korea. Okay. okay. Kasi I also seen on some of your videos about different scientific names and local names. Bakit mahalaga malaman ito ng ating mga kababayan? About scientific, that's actually a very good question. Minsan sa comment section, nag-away-away yung mga Mga audience netizens. kasi hindi naman yan yung tawag dyan, ganito yan sa amin. Kasi yung local names, nagbabago-bago kasi yan depending on language, depending on location, Okay. and depending on culture. So, mahalaga yung influence ng kultura sa kung paano magbigay ng local names or common names yung mga tao sa particular species ng halaman. Yung kultura, kung paano nila napapakinabangan yung halaman, yun yung kung paano sila magbigay ng pangalan. So kaya mahalaga yung scientific name kasi it is a standardized way to refer to organisms. It's like, kumbaga, pag sinabi natin itong scientific name na to, we're just referring to one species. No, pag local names ang ating ginamit, maaring yung anubing ay hindi anubing sa ibang lugar. It Okay. depends. So talagang we really have to use scientific name. Kaya lahat ng videos ko na pinifeature ko ay halaman, mahalaga na banggitin ko yung scientific name kasi yung sinabi kong common name maaring iba sa ibang lugar. So pag ginamit mo ang scientific name, we're just referring to one. Okay. And this scientific name is very important, crucial ito for effective communication across, Different countries, scientists. culture, scientists. Scientists worldwide. So, mahalaga talaga ito. Okay. Ano mo
natutuwa ako sa mga content mo kasi parang lagi, yun nga, lagi ka nasa gubat, tapos bigla-bigla ka nalang kakain ng mga halaman na pwedeng makain. Saan sa mga gubat ka nagpupunta? I wonder Malapit why. lang sa place ko, sa bahay. Okay. Doon lang din. So talagang tingin-tingin ka lang sa paligid mo, Oo, ha? mali mo biglang makita si Fifilicious, bulagingling sa Moringling. Yun kasi yung gusto ko, yung malaman ng tao na maraming binigay ang Panginoon sa atin, na nandyan lang sa paligid na hindi natin na-appreciate. Okay. Ayun. Teacher rin siya, ha, ng plant ecophysiology. Tell us about your experience bilang isang teacher naman or professor. I teach physiology and ecology. Yung pinagsama niya, yung combination ng ecology and physiology, we call it ecophysiology. So basically, yung ecophysiology, it is a study of interactions between plants and environmental factors. It's like a response of physiological response specifically ng halaman doon sa environmental factors. Halimbawa, paano ba naapektuhan ang growth and survival ng isang halaman kapag ito ay na-subject sa drought stress, sa salinity stress, sa heavy metal stress. So, yun yung pinag-aaralan doon. Paano sila nag-survive, paano sila nag-adapt kahit sila ay na-subject sa heavy metal stress. At mahalaga ito, no? Mahalaga itong information na to. Kaya palagi ko itong ina-emphasize sa aking mga estudyante, yung practical information na pwedeng ibigay. Halimbawa, naatasan ka in the future na mag-lead ng isang greening program like the one we have. Sabi mo, ano bang puno ang pwedeng tumubo sa lugar na ito? Of course, mag-iisip ka, hindi naman pwedeng mahogany na naman. Hindi naman pwedeng, ito gusto ko itanim. We have to think of tree species na talagang magta-thrive doon sa kung anong merong environmental, physical factors doon sa lugar. Bawa, laging walang ulan doon sa lugar, laging tagtuyo. So, you have to look for species na or recommend species na kayang mabuhay kahit hindi mo diligan ng isang buwan. Ayun. So, drought tolerant. So, yun yung binibigay na information ng ecophysiology course. Pwede ko Interesting. lapitan si Sir Ethan dito kapag halimbawa may nararamdaman ako, anong plant po ang pwede kong puntahan sa forest niyo dyan? At ito ang kakainin, no, iinumin ko, pakukuluan ko. O kaya Diba? gusto ko magtanim dito sa area na ito. Ano po bang pwede kong magandang itanim dito? Ayan, ecophysiology. Yeah. Diba? Bakit plants? I mean, you started July as, you've been a content creator since 2019. July, you had discussed about plants. Why doon napunta yung pagmamahal mo? Bukod siguro syempre sa fact na ang daming engagements. Alam mo kasi last year, di ba, kaliwat kanan yung baha. Nung sabi ko, bilang government employee, ano yung maitutulong ko? Ano yung magiging ambag ko sa lipunan? Kasi sabi ko, kailangan ka talaga ng tao na malaman ang kahalagahan ng gubat, kahalagahan ng halaman, punong kahoy, specifically, sa mga ganitong problema like yung baha, climate change. Pero sabi ko, ang problema kasi yung kabataan natin, even nga yung mga hindi kabataan, medyo ay hindi talaga na-appreciate yung puno. Hindi talaga na-appreciate yung gubat. And even the forest itself, the forestry ay hindi na-appreciate. Kasi hindi nila alam. So sabi ko, ano ba pwede ko maitulong as a government employee? Alam ko na. So, gagawa ko ng content about plants. So, I want them to appreciate appreciate plants and forest. And in the course itself, the forestry, malaki ang tulong kasi nila eh. Right. Alright, Ayan. siguro, just to cap off this conversation, yung social media pages mo para mas matuto pa yung ating mga kababayan sa mga Lagi kong content. sinasabi, kung nagustuhan nyo ko sa yung video, i-follow nyo ko dahil nakagaganda ng buhay ang may alam. I-follow nyo ako sa Facebook and TikTok. Ethan Hernandez. Ayan, maraming salamat sa iyong oras, Sir Ethan Hernandez. Thank you. Thanks, Ethan. Ay, wag